Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-18 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Mga Pandaraya. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagtatanghal ni Mr. Leeds, isang Amerikanong salamangkero, sa harap ng ilang mga prominenteng tauhan tulad ni Ben Zabe, Don Custodio, Padre Salvi, Padre Irene, at iba pang mga bisita. Si Mr. Leeds, na bihasa sa lengguaheng Espanyol, ay nag-anyaya sa kanila na suriin ang kanyang kagamitan bago at pagkatapos ng pagtatanghal, ngunit nagpaalala na manatiling tahimik habang ito ay isinasagawa. Nais ni Ben Zabe na mapahiya si Mr. Leeds at sinusubukan niyang tuklasin ang lihim sa likod ng mahika. Pinagmasdan niya ang mesa. Inaasahang makakakita ng mga salamin na ginagamit sa mga ilusyong optical. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-uusisa, walang nakita si Ben Zabe na anumang salamin o kagamitan. Nang magsimula si Mr. Leeds, ipinakita niya ang isang lumang kahon na sinasabing natagpuan niya sa loob ng isang pyramid sa Ehipto. Ayon kay Mr. Leeds, ang kahon ay naglalaman ng mga abo at piraso ng papyrus na may nakasulat na 2 mahiwagang salita. Sinimulan ni Mr. Leeds ang kanyang palabas sa pagsambit ng mga salitang Deremoth. Bumukas ang kahon at lumitaw ang isang ulo na may mahabang buhok at nakakatakot na hitsura. Ang ulo ay nagpakilala bilang si Imuthis, isang taong nabuhay noong panahon ng mga paraon at namatay sa ilalim ng pamumuno ni Cambyses. Ikinuwento ni Imuthis ang kanyang kasawiang palad na siya'y itinuring na taksil ng mga pari at pinatay upang patahimikin siya sa kanyang mga nalalaman. Habang nagkukwento ang ulo, lalo itong tumutok kay Padre Salvi na tila nakikita nito bilang makasalanan at puno ng kasamaan. Habang patuloy nagkukwento ang ulo, napansin ni Padre Salvi ang tila direktang pag-akusa sa kanya, kahit pa ang kwento ay patungkol sa ibang panahon. Nang tawagin siyang mamamatay tao at hipokrito ng ulo, natakot at hinimatay si Padre Salvi na nagdala ng kaguluhan sa silid. Matapos ang pagtatanghal, pinalayas ang mga manonood at nagdesisyon si Don Custodio na dapat ipagbawal ang palabas dahil ito ay immoral. Sa huli, biglang nawala si Mr. Leeds at iniwan ang lahat ng kanyang mga lihim at kagamitan, lumipad papuntang Hong Kong bago pa man ipagbawal ng gobyerno ang kanyang palabas. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagpakitang gilas si Mr. Leeds sa harap ng mga kilalang tauhan tulad nina Ben Zabe, Don Custodio at Padre Salvi, gamit ang kanyang mahiwagang kahon na natagpuan daw sa isang pyramid sa Ehipto. Sinubukang tuklasin ni Ben Zabe ang sikreto ng pagtatanghal ni Mr. Leeds sa pamamagitan ng paghanap ng mga salamin sa mesa, ngunit nabigo siyang makahanap ng anumang kagamitan. Sa pagbigkas ng salitang Deremoth, bumukas ang kahon at lumitaw ang ulo ni Imuthis, na nagkwento ng kanyang kasawiyang palad sa kamay ng mga pari at ang kanyang kamatayan sa panahon ng pamumuno ni Cambyses. Habang nagkukuwento ang ulo ni Imuthis, tumutok ito kay Padre Salvi at direkta itong inakusahan bilang mamamatay tao at hipokrito na labis na kinatakutan ni Padre Salvi at nagdulot ng kanyang pagkahimatay. Matapos ang pagtatanghal, nagpasya si Don Custodio na ipagbawal ang palabas dahil sa pagiging immoral nito. Ngunit bago pa man maisakatuparan ng utos, si Mr. Leeds ay agad na nawala at lumipad patungong Hong Kong, dala ang kanyang mga lihim. Mga mahahalagang tauhan. Mr. Leeds, isang Amerikanong salamangkero na nagtanghal ng isang mahiwagang palabas gamit ang isang lumang kahon na natagpuan daw niya sa isang pyramid sa Ehipto. Siya ang nagdala ng ulo ni Imuthis sa harap ng mga manonood. Ben Zabe, isang mamamahayag at kilalang manunulat na nagdududa sa mga sining ng salamangka ni Mr. Leeds. Siya ay naghahanap ng mga palatandaan ng pandaraya tulad ng mga salamin, ngunit nabigo. Padre Salvi, isang pari na kinilabutan at tinamaan ng takot nang ang ulo ni Imuthis ay tila direktang nag-akusa sa kanya bilang isang makasalanan, mamamatay tao at hipokrito
na nagdulot ng kanyang pagkahimatay. Don Custodio, isang opisyal at kilalang kritiko na dumalo sa palabas. Siya ang nagmungkahi na ipagbawal ang pagtatanghal ni Mr. Leeds dahil sa pagiging immoral nito. Padre Irene, isang pari na kasama sa panonood ng pagtatanghal. Siya ang isa sa mga nagbigay ng pansin sa pagkahimatay ni Padre Salvi at sinubukan siyang tulungan. Imuthis, isang ulo na lumabas mula sa abo sa loob ng kahon. Nagkuwento siya ng kanyang mga karanasan at kasawian at siya ang dahilan kung bakit nahimatay si Padre Salvi. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang pangyayari ay naganap sa isang peryahan sa kubol ni Mr. Leeds. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Sa lamangkero, tumutukoy sa isang taong nagpapakita ng mga ilusyon o magic tricks. Kahalayan, isang kondisyon o kilos na itinuturing na immoral o hindi tama. Ilusyon, isang bagay na hindi totoo ngunit tila totoo sa paningin. Hipokrito, isang taong nagpapakita ng pagkukunwari o hindi tapat sa kanyang mga sinasabi o ginagawa. Mahiwaga, isang bagay na hindi madaling ipaliwanag o maintindihan, puno ng misteryo. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita sa kabanatang ito ang kahalagahan ng pagsusuri at hindi agad na paniniwala sa mga nakikita. Si Ben Zabe ay kumakatawan sa mga taong mapanuri at nagdududa sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Gayunpaman, ipinapakita rin na hindi lahat ng bagay ay madaling matuklasan, gaya ng hindi niya mahanap ang lihim ng palabas ni Mr. Leeds, na nagtuturo na minsan ay may mga bagay na hindi basta-basta masusuri ng simpleng mata. Ang paglabas ng ulo ni Imuthis ay nagsilbing simbolo ng pagbubunyag ng katotohanan at kasamaan ng mga nasa kapangyarihan, tulad ng mga pari na nagtatago ng kanilang mga kasalanan sa likod ng kabanalan. Ito ay nagpapakita na ang kasamaan, kahit gaano pa ito pagtatakpan, ay may paraan upang lumabas at ipakita ang katotohanan sa tamang panahon. Ang reaksyon ni Padre Salvi sa akusasyon ng ulo ni Imuthis ay nagpapakita ng takot sa sariling konsensya. Ang kanyang pagkahimatay ay simbolo ng kanyang pagkakonsumo sa sariling kasalanan at pagkukunwari. Ang kabanatang ito ay naglalabas ng aral na ang mga maling gawain ay bumabalik sa gumagawa at walang lihim na hindi nabubunyag sa tamang pagkakataon. At diyan nagtatapos ang 18 kabanata ng El Filibusterismo, mga pandaraya. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.